Wala pang nangyaring Arabong-Palestina sa kasaysayan ng panahon. Nagpalit ng pangalan ng Israel sa Palestina pero hindi ito naging Arabong-Palestina. Kaya kapag may mga taong nagpapakita ng mga barya, selyo, watawat at iba pang bagay ng Palestina, palaging may kulang. Ipinapakita ng Aleph Yud na nangangahulugang Eretz Israel na ito ay isang Hudyo sa Palestina. Isa sa mga taktika na ginagamit ng mga tao sa mga argumento ay nagsisimula sila ng usapan batay sa kasinungalingan. Kaya nasa alanganin ka na agad dahil nagsisimula na ito sa tinatawag nating kasinungalingan, isang bagay na hindi totoo. Kaya tuwing may magtatanong sa iyo at ibinase ang tanong na iyon sa kasinungalingan, kailangan mo agad itong itama. Iyan mismo ang ginagawa ng Ginoong ito kapag ini-interview siya, agad niyang sinasabi, walang ganong bagay na Palestino, may mga Arabeng Palestino, may mga Hudyong Palestino. Nung ibinigay ang makabagong pangalan na Palestina, may mga Hudyo at Palestino nang naninirahan sa rehiyon, kaya may mga Arabeng Palestino at Hudyong Palestino. Walang ganong bagay na lahat ng Palestino ay Arabo. Agad niyang binabago ang pag-unawa sa nangyayari. Tama at eksakto ang ginagawa niya. Tingnan mo kung paano niya ito ginagawa. Pwede mo bang ipakilala ang sarili mo, Max? Ano ang pangalan mo? Sige, sabihin mo sa akin, oo. At ako'y nagsasabi, nakapagbalita na ako ng maraming protesta, pero mula sa pananaw ng mga Palestino, kaya karamihan ng mga protesta ng mga Palestino ang aking nabalita. Mahalaga na ipakita ko ang kabilang panig ng kwento. Sabihin mo, sa tingin mo, bakit ka narito ngayon? Nakakatuwang nagulat ka mula sa pananaw ng mga Palestino at may dahilan ako dyan. Magkaiba ang dalawang pananaw, ang isa ay batay sa katotohanan at kasaysayan, samantalang ang isa ay katang-isip, panlilinlang at kasinungalingan. Sa tingin ko, kailangan mong palitan ang mga salita mo. Hindi mo ito tiningnan mula sa pananaw ng mga Palestino, kundi ng mga Palestinong Arabo. Hindi lang sila ang Palestino, may mga Palestinong Hudyo rin, gaya ng pamilya ko. Kaya kailangang ilagay mo yan bilang batayan sa iyong impormasyon. Wala pang kahit kailan sa kasaysayan na nagkaroon ng Arabong Palestina. Nagpalit ng pangalan ng Israel bilang Palestina, ngunit hindi ito naging Arabong Palestina. Kaya tuwing may nagpapakita ng barya, selyo, watawat o iba pang bagay ng Palestina, laging may kulang sa kanilang ipinapakita. Ang katotohanan na may Aleph Yud ito na nangangahulugang Eretz Israel, ito ay talagang isang Hudyo na Palestina at tiyak na hindi ito Arabong Palestina. Kaya batay dyan, hindi mo na ipapakita ang pananaw ng mga Palestino, baka Arabong Palestino lang, pero sa totoo lang, wala naman sa kanila ang tunay na Palestino. Sa totoo lang, masasabi ko na kahit nga si Ismail Haniyeh na kilala at sa wakas ay napatay ngayong linggo ay isang Ehipsyano. Kung titingnan mo ang mga Arabong Palestino at kanilang mga pangalan, mapapansin mong ang apelido nilang al-Baghdadi ay mula Iraq at al-Masri ay mula Ehipto. Hindi sila mga Arabong Palestino mula sa bahaging iyon ng lupa, kaya kung gusto nilang angkinin ang isang bahagi ng Palestina na kanila, maaaring totoo iyon. Iyon ay magiging Jordan kung saan karamihan sa kanila ay nagmula at nakatira. Kaya alam mo ang Jordan na Palestina na siyang lugar sa paligid ay nasa silangan din ng ilog Jordan. Kaya doon talaga nagmula ang mga Palestino. Hindi ibig sabihin nito na walang tao mula sa ibang relihiyon na tumira doon. Pero sa tingin ko kailangan mong maintindihan ang kaunting katotohanan kapag tinatalakay mo ito. Halimbawa, merong 150,000 Arabo na nanirahan sa lupang iyon. Nang ideklara ng Israel ang kanilang kalayaan noong 1948, may iba pa na hindi pinaalis ng Israel. Umalis sila dahil napilitan silang umalis o inutusan silang umalis ni Nasser at ng mga nakapaligid na hukbo mula sa Ehipto at iba pa. Dahil balak nilang maglunsad ng pagpatay ng lahi laban sa mga Hudyo, ngunit nabigo sila. Ang mga nanatili ay mga Arabeng Israeli at ngayon ay may 25 milyong Arabeng Israeli na namumuhay kasama ng mga Hudyo. Walang kahit anong apartheid. Ibig kong sabihin, nagsisilbi sila sa hukbo, pulisya, korte at lumalaban pa sa Israel Defense Forces. Kaya interesante talaga ang naratibong yan. Kapag tiningnan mo ang 750,000 Hudyo na nanirahan sa mga lupain ng Arabo, halos wala na silang natira. Doon naganap ang ethnic cleansing at apartheid at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang apartheid. Kung pwede akong magsalita mula sa aking kakulangan sa kaalaman, magkasundo tayo. Hindi. May sasabihin ako sa'yo. Hindi. Inistorbo talaga kita. Hindi ka mangmang, mausisa ka at maganda yon.
Makinig ka, galing ako sa kalsada at hindi ko pinapanggap na ako'y bihasa at hindi ko rin pinapanggap na hindi ako ganon. Pero maaari mo bang ilarawan sa mga nanonood ang mga kalupitang nangyari nang dumating ang Hamas? Ano ang naramdaman nila noon? May pamilya ka ba sa Israel? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang pakiramdam noon? Nandyan lahat ng pamilya ko sa Israel. Nakikita mo ba? May 130 kami sa pamilya ko. Ilang buwan akong hindi nakatulog at natakot tumawag sa mga kaibigan. Heto ang halimbawa. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magpadala sa akin ng birthday voicemail ang kakilala ko sa Israel pero hindi ko ito napakinggan. Noong Oktubre siyam nakita ko ito at nag-message ako, tinanong kung kumusta siya at ang pamilya niya at sana ligtas sila. Sabi niya, salamat sa maganda mong mensahe. Sa kasamaang palad, hindi kami pinalad ulit. 6 na miyembro ng pamilya ko ang napatay sa Kibbutz Be'eri kaya kinikilabutan ako ngayon. Isa sa pinakamalapit kong kaibigan sa music festival ay nakatakas dahil kumaliwa siya matapos makatanggap ng text na nagsasabing, "Huwag kang dumaan sa normal na daan pa uwi, kumanan ka." Yung sasakyan sa likod niya na may mga kaibigan niya, kumaliwa at namatay sila. Parang marinig ang mga tao sa buong mundo sa social media na sinasabing hindi talaga ito nangyari ay sobrang kalokohan. Pareho lang ito ng pagtanggi gaya ng mga nagkakaila sa Holocaust at Oktubre 7. Kaya para maintindihan ang pag-iisip ng mga Israeli kapag tinanong, may pamilya ka ba sa Israel? Oo, may 8.5 milyong pamilya ako. At yun ay alam mo ang paggalang sa buhay at siya nga pala hindi lang sa amin kundi pati sa kanila ay umiiral. Hindi mo makikita kahit sa isang marcha o kahit sino pa na may Israeli o Hudyo na nananawagan ng kamatayan para sa mga Palestino. Siguro naririnig mo ito sa kabaligtaran kaya nga halos nandyan ang t-shirt na ito gaya ng makikita mo ang nakasulat dito. Alam mo mula ilog hanggang dagat ito lang ang makikita mong bandila. Hindi ito panawagan ng paglipol kundi ito ay estadong Hudyo. Para sa akin kung gusto mong maintindihan ang isang bagay, intindihin mo lang. Ang pinakakasangkot na entidad, tawagin na lang nating entidad sa pagdurusa ng mga Palestino ay ang media at press. Sila ang mahalagang bahagi ng makina sa pagitan ng mga nangyayari halimbawa sa Gaza. Kaya sila ang gumagawa ng insidente, nagpapakawala ng mga rocket, sinisiguro na kailangang gumanti ng Israel para iligtas ang sarili nitong mga tao at nag-uulat ang media. Eksaktong kwento ang gusto nila dahil di sila demokrasya o nananagot, kaya pwede nilang sabihin at palabasin ng media ang anumang kasinungalingan. Maraming pera ang ipinapadala at pagkatapos ay ninanakaw nila ang pera. Kung gagamitin man nila ito sa paggawa ng mga tunnel para sa rocket o para tumira sa isang 6-star na hotel sa Qatar, yan ang ginagawa nila sa pera. Kaya taon-taon pa ulit-ulit itong nangyayari, kaya ang mahalagang bahagi ng makinang ito ay ang media at press. Ang huling tanong ko sa iyo, ano ang pinakahuling layunin? Paano ba? Paano ito magtatapos? Kanino ang pinakahuling layunin? Endgame ba ito ng Israel, ng mga Palestino o ng mundo? Kaya ko nasabing dapat mong tanggalin ang mahalagang bahagi ng makina. At dyan talaga tayo nagsimula. Kasinungalingan, maling impormasyon, peking kasaysayan, pero pinalakas sa antas na hindi na maintindihan ng mga tao. Sa mga nanonood, gusto kong sabihin na may halos 2 bilyong Kristiyano at 1.6 bilyong Muslim sa mundo. Mayroon lamang 152 na mga Hudyo sa buong mundo. 8.5 milyon kami sa Israel, 4.5 milyon sa Estados Unidos at ilang milyon pa sa iba't ibang bansa. Kaunti lang kami. Bakit ko binabanggit ang numerong ito? Sina Bella at Gigi Hadid, ang dalawang mapanirang magkapatid na nanawagan ng paglipol laban sa Israel. 85 milyong tagasunod 6 na beses higit kaysa sa populasyon ng mga Hudyo sa mundo. Isipin mo na lang yan at i-apply sa lahat ng balita, social media at nangyayari doon. Talagang nilulunod tayo at ang sino mang nanonood ng British press, American press, Western press or social media ay wala talagang alam sa katotohanan, wala talaga. Walang pakialam kung hindi nila alam ang ilog o dagat, wala talaga silang alam sa totoo. Walang kahit anong genocide sa Gaza, mayroong isang hukbo na gumawa ng isang bagay na hindi gagawin ng kahit anong hukbo sa mundo. Nakausap ko na ang British Army, ang ratio nila ay 5 hanggang 9 sa isa.
at inilalagay ng Israel sa panganib ang sarili nilang mga sundalo sa paggawa ng lahat ng ito at sa totoo lang, nakakatakas din ang mga terorista. Kapag kumatok ka sa bubong o nag-text, alam na agad nila kung saan tayo pupunta. Pero mahalaga ito sa atin. Tinawag na ito ni Golda Meir noon. Kapag natutunan nilang mahalin ang sarili nilang anak kaysa kamuhian ng atin, matatapos na ang lahat. Mahirap ang katapusan na ito kasi magkaiba ang gusto naming katapusan. Para maging malinaw, hindi ito tungkol sa lupa at hindi rin ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol lamang sa isang salita, ideolohiya, at ang ideolohiya, ang pangunahing ideolohiya, ay ang pagtatatag ng isang kalipato. Ang Israel ay nasa unang yugto pa lang ng gitnang silangan at kami ay 0.2% lang kumpara sa 47 o 49 na bansang Arabo. Pero iyon ay unang hakbang pa lang ng pandaigdigang kalipato, hakbang 2. Ito ang kanilang layunin dahil tinanong mo, ang ikalawang hakbang ng pandaigdigang kalipato ay tiyak, walang duda, Europa. Matagal na nilang alam na may dalawang paraan sa kupin ng mundo, digmaan o pagbili. At matagal na nilang ginagawa ang pagbili nito. May 25% silang pag-aari sa British Airways at Sainsbury's at nag-i-invest sa mga universidad pati paglalagay ng sarili nilang professor sa campus. Layunin nila sa huli ang pagtatatag ng kalipato. Bahagi niyan ay dapat ang mga taong may liberal na pag-iisip ay dapat na tumayo dito mismo kasama natin, hindi kasama nila kahit kailan. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Hindi ako kumakampi pero mahalaga para sa amin na makipag-ugnayan sa lahat at yun ang ginagawa ko ngayon. Salamat po, sir. Gusto mo ba ng sa akin? Wala na ba ang ating huling layunin? Layunin nating magising sila mula sa panaginip tungkol sa pagtatatag ng kalipato. Tingnan ang lahat ng tao bilang pantay gaya ng ginagawa ng mga Hudyo at huwag silang husgahan bilang hindi naniniwala kundi bilang kapwa-tao lang. At kapag sinabi ng Israel at ng mga Israeli na gusto naming maging parang Singapore ang Gaza, totoo yon. Gusto naming umunlad at umasenso sila, gusto naming mag-aral sila, gusto naming gamitin nila ang katotohanan at bigyan ang sarili nila ng mas magandang buhay. Sa halip na ituon nila ang buong buhay nila sa pagkawasak ng Israel at sa pagkamatay ng mga Hudyo. Layunin namin ay kapayapaan, palaging nagbibigay ng lupa ang Israel para dito sa Sinai man o saan pa. Kaya iyon ang layunin namin at mahalagang bahagi niyan ang paggising ng kanluran at ng media. Kapag inalis mo ang suporta sa kanilang panlilinlang, pagpatay at kasinungalingan laban sa mga Hudyo, inalis mo rin ang kanilang hangin, ang impormasyon at media. Magdudulot iyon ng katapusan, kaya umaasa ako kung loloobin ng Diyos o ni Allah at hindi naman ako relihiyosong tao na magising sila. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat talaga. Maraming salamat po. Ngayon, ginagawa niya rin ito sa iba pang katotohanan na tinuturo at nililinaw niya salamat sa Diyos. Itong tagapanayam na ito ay hindi isang galit or emotional na tao, kundi talagang nagsisikap na matuto at umunawa. Dahil dito maayos niyang naipapahayag ang mga punto, mahalaga ring mapakinggan natin ito.